araw sa inyong lahat. Ako si Reynida Guralong Sultan na nasa inyong harapan upang iulat ang kakapusan. Ano nga ba ang kakapusan? Ang salitang kakapusan ay isang problemang hingil sa ekonomiya ng pagkakaroon ng walang hanggang pangangailangan sa mundo na mayroong limitadong isang likas na yaman. Sinasabi na ang lipunan ay mayroong kapos sa paglikhang kayamanan o kagamitan upang matupad ang pangangailangan ng tao o ang mamamayan. Bilang resulta, hindi rin maaaring matupad ng lahat ang hangarin ng lipunan sa pagsabay ng panahon. Dahil dito, may konseptong trade-off, kung saan tinitibang ang kagandahan ng supply ng iba. Kakulangan ng larangan ng ekonomiya. Ang merkanya o kalakalan ay kaunti na lamang ang tinatawag na ekonomiya goods. Ang ibang merkanya ay tinatawag na free goods, kung saan sila ay ninanais kahit sila ay sagana. Tulad ng hangin at tubig dagat. Ang pagiging sobra-sobra sa isang bagay na libre at madaling kunin ay tinatawag na isang bad. Ngunit ang kanyang kakulangan o ang pagkawala ng may tatawag na good. Ang ekonomista ay pinag-aaralan kung paano gumagalaw ang lipunan upang alamin ang pakayamanan at kagamitan ng mga ito. Kasama na kung paano mabago ang mga lipunan sa pangkaisipan na tamang inspirasyon. Ilang merkanya ang laging may kakulangan sa merkado. Isang halimbawa ang mga lupain. Ang mga bagay na ito ay sinasabing pagtaas ng halaga dahil sa kakulangan nila sa merkado. Kahit sa isang prioridad na post-scarcity security o isang lipunan matapos ang isang makalawakang kakulangan. Magandang lupain at orihinal na presyo. Ang isang sini na mananatiling may kakulangan, ito ay isang halimbawa ng artificial na kakulangan na isang replikasyon ng lokistang lipunan. Kalagayan ng kakapusan. May dalawang uri ito. Pisikal na kalagayan. Tumutukoy ito sa limitadong pinagkukunang yaman. At ang pangalawa, kalagayang pangkaisipan. Tumutukoy naman ito sa walang hangganang pangangailangan ng mga tao. Uri ng kakapusan. May dalawang uri din ito. Absolute scarcity. Nahihirapan ang kalikasan at ang mga taong paramihin pag ibago ang uri ng kakapusan, may dalawang uri ito. Absolute scarcity. Nahihirapan ng kalikasan at tao na paramihin at ibaguhin ang pakipakinabangan ang pagkukunang yaman. Ito ay dahil nun sa rinuevo. Pangalawa, relative scarcity. Kapag ang pinagkukunang yaman ay hindi makasapat sa walang hangganang pangangailangan ng mga tao. Kakapusan bilang uri lamang ng panlipunan. Nag-iiba ang pag-uugali ng tao o behavior kapag hindi niya nakakamit ang kanyang mga pangangailangan. Ang pag-uugali ng tao ay nagiging hindi katanggap-tanggap. Matututo silang magdamot, mangdaya at manlinglang sa kapwa. Nagiging bunga ng kakapusan ang kakulangan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At dito po nagtatapos ang aking pag-uulat tungkol sa kakapusan. Araw po sa inyong lahat, narito po ako sa inyong harapan upang iulat sa inyo ang demand at ang supply. Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto at serbisyo na isbilhin ng mamimili sa iba't ibang alternatibong presyo sa isang takdang panahon. Ang supply naman ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng mga producer at tindera sa alternatibong presyo sa isang takdang panahon. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Arisa Gandamra at ang aking iulat ay patungkol sa agrikultura. Ano nga ba ang agrikultura? Ang agrikultura ay isang agham o sining na may kinalaman sa pagmamarami ng mga hayop at mga tanim o halaman. Ito ay may kaugnay sa lahat ng gawain na sangkot ng mga hayop at halaman. At narito naman po ang kahalagaan ng agrikultura. Pinagmula ng mga hilaw na material, ang sektor na ito ay nagsisilbing taga-supply ng mga hilaw na material. Mahalaga ang mga material na ito
upang maisakatuparan ng sektor ng industriya ang kanyang mga gampanin. Kahalagaan ng agrikultura. Nagkakaloob ng hanapbuhay. Maraming mamamayan ang nagkakaroon ng hanapbuhay sa tulong ng mga gawain ng agrikultura. At narito naman po ang mga suliraning kinakaharap ng sektor ng ating agrikultura. Isa na rito ay ang kakulangan ng sapat na infrastruktura at puhunan. Pangalawa po ay ang pagdagsa ng dayuhang produkto. At ang pangatlo po ay ang mababang presyo ng produktong agrikultura. At ang pang-apat ay ang kakulangan sa makabagong kagamitan ng teknolohiya. At ang panglima ay ang implementasyon ng tunay na reforma sa lupa. At ang pang-anim ay ang paglaganap ng sakit at peste. Panitulad. At narito na pa mga gawain sa sektor ng panghahayupan, pagtutroso, pagsasaka, pagmamanukan, mga gawain sa sektor ng agrikultura. 1, 2, Yun yung mga bagilip. 3. Ayon sa sektor ng agrikultura, ito ay ang pagsasaka, pagtutroso, pagmamanukan, at panghahayupan. Palang araw sa inyong lahat. Ako po si Hania Omar na nagmula sa Baitang Sampo, Pangkat, Porligis. Na nakatasay upang bigyan kayo ng kaalaman tungkol sa industriya. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Hania Omar na nagmula sa Baitang Sampo, Pangkat, Porligis. Na nakatasang bigyan kayo ng kaalaman tungkol sa industriya. Ang industriya ayon sa larangan ng ekonomiya ay ito ay ang iba't ibang uri ng pagmamanufaktura at serbisyo na pinaghihiwa-hiwalay ng pangkat ng industriya. Ang industriya rin ay isang produksyon ng kalakal at pangkabuhayan at paglilingkod na nasa loob ng isang ekonomiya. Maraming uri ang industriya. Ito ay ang pagmimina at ang pantatroso. Ang industriya po ay may 4 na sektor. Ito ay ang pagmamanufaktura. Ang pagmamanufaktura ay ang pagbago ng isang hilaw na materyales upang ating magamit na yaring produkto at ating gamitin sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Pagmimina. Ang pagmimina ay isang paghukay sa ilalim ng lupa upang makakuha ng bato at ang mineral. Construction. Ang construction ay isang paggawa ng gusali at tulad ng paaralan at ang mga tulay at ng kalsada. Serbisyo. Ang serbisyo ay ito yung paglilingkod o paggawa ng mga produkto ng sa isang kumpanya o bahay-kalan. Mahalaga ang industriya. Bukod sa nagkakapaloob ito ng trabaho sa mga mamamayan, ay ito ay pinapatas din niya ang antas ng produksyon ng isang bansa at ng antas ng ekonomiya. Mahalaga rin ito dahil pinanggagalingan ito ng dolyar. Bukod sa pinanggagalingan ng dolyar, at nagpuproseso ng mga hilaw na materyales at binibigyan ito ng mga kagamitan sa agrikultura. At nakakagamit tayo ng mga bagong teknolohiya. Ang industriya ay may kinakaharap na suliranin. Ito ay ang kawalan ng suporta at proteksyon ng pamahalaan at kawalan ng angkop ng at pagpasok ng mga dayuhang kumpanya sa industriya. At narito naman ang solusyon sa suliranin ng industriya ay ang pagbibigay pautang ng mga lokal na negosyante at paglinang sa yaman ng bansa at ang pagbibigay ng pangangailangan at pagbibigay ng prioridad ng pangangailangan ng industriya at pagbibigay subsidy at intensibo sa maliit na kumpanya. At yun lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig sa aming pag-ulat. Maraming salamat. Magandang
Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po si Slima Pangandag para iulat ang patakarang pisikal. Ano nga ba po ang patakarang pisikal? Ang patakarang pisikal po, ito ay tumutukoy sa behavior ng pamahalahan, pagtukoy ng paggasta at pagbubuwis sa pamahalahan. Sa madaling salita, ito po ay tumutukoy sa pulisya sa pagbabudget ng pamahalahan. Ini 28 seconds. Ito po. Stop man. Ako po si Renida Gurualing, ang nagbigay kaalaman tungkol sa kakapusan. Ako naman po si Ashina Paolo na nag-ulat tungkol sa demand at ang supply. At ako naman po, si Anissa Gandamra, ang nagbigay ng kunting kaalaman patungkol sa agrikultura. At ako naman po, si Hania Omar na nagbigay sa inyo ng kaalaman tungkol sa industriya. At kami po ang Grade 10 Copernicus.